pa nagsisimula, iyak na. Guilty. Yan, dito na tayo kay Beyonce. Guilty. Ayan mga kalingap, yung reaction ko dito sa video to talagang napakahaba. Kaya lang hindi sinasadya, nabura ko. Nakakapanghinayang kasi talagang napakahaba noon. Kaya ang ginawa ko na lang, kumuha na lang ako ng maiksi itong kay Beyonce. Ito na lang yung re-reactionan ko. Pero siguro pakinggan muna natin, tapos sa bandang dulo doon na lang tayo magre-reaction. Pero bago ang lahat, thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Tara, keep on watching. Guilty. Kasi may isang bagay po ko na nagawa ko. Na hindi ko alam nila ano. Tapos hindi po ako nagpapaalam kila mami. Sobra po ako nagilikudan sa kasalanan ko kasi ang alam ko talaga nila normal po ako na yung naginam po ako nasa bahay. Tapos hindi po ako yung paano. Yung may po. Ay. Na-guilty po ako dun sa ginawa ko po na yun. Magulit siya. Tapos disappoint po. Nakaka-disappoint po kasi yun nga po, ang alam po talaga nila mama na yung pag nagpapadait po ako, nasa nasa boarding nila Ate Joy. Tapos may hindi po ako na ipaalam kila mama na humingi po ako ng sorry kila mama kasi pero nalaman na po nila yun yung tungkol po doon. Baka gusto mo ibulong. Mahirap yun. Mahirap yung feeling na may guilt eh. Diba parang kinakain ka sa lalabas. No? Baka gusto mo ilabas. Baka gusto mong ilabas. Ano ba yan? Ano naman? Nasinghot ko na kami. Nasinghot si Melka. Nakaka-disappoint po kasi. Yeah. Sa inaba po ng mga 15 years po na lagi lang po talaga ako nasa bahay. Tapos simula po nung nakilala po ako ng Kalingap, naging na po ako. Naging ka na? Pasaway. Pasaway ka ba? Medyo naging pasaway po. Yung totoo, naging pasaway po talaga ako kila mama. Tapos yun, nag-sorry man po ako kila mama. Tapos nakaka-amaze lang po kasi so dun po sa mga ginawa ko pong yun, napatawad pa din po nila ako na inamin mo? Opo, inamin ko po talaga. Sinabi ko po yung kila mama kasi nga po ako, nagigilty po. Nakaka-amaze po kasi sa dun po mga ginawa ko kahit na mali po. Na pinatawad pa din po nila ako, hinanga pa din po nila ako na mabait daw po akong anak. Yan. Yes. Mukhang mako-curious ang buong mundo. Yes, di ba? Alam mo ba yun kay Kalingap Rab? Meron ka pa? Ang maganda sa sinabi naman ni Viancy, mahirap yun yung pag-amin. Hindi ko nga alam kung kaya natin gawin lahat yun yung pag may guilt ka, disappointment. Yung pag-amin ay steps to healing siya. Actually, yes, yung pag-amin ay nga ka. Tapos, ang nakatakot minsan, pag may mali kang ginawa, itatago mo. So, pag tinatago mo, parang kinakain ka nun. Tapos, hindi mo alam na pag umamin ka naman pala, mahal ka pa rin ng mga tao na totoo mahal ka. Hindi naman po sobrang yung hindi naman po sobrang yung sobrang lala. Opo, nung nagawa ko po. Kaya hindi ko naman iniisip na wala. Nakaka-curious nga. Kaya pang i-open na kaya. Gusto ko po talagang isabi po sa kanila kasi lagi po talaga akong open po kila mama. Yun. Maganda yun. Kamaan po talaga yung dapat natin pagkatiwalaan. Yeah. Yung mama na magulang lang po talaga. Yes. Sinabi ko po talaga. Laging pamilya, sa dulo laging pamilya. Lagi po talaga. Ang totoong pagmamala sa lang po talaga magulang. Yes. Yes. Tsaka sa mamimit mo one day. Hindi. Nakasdamit yan.
Ayan mga kalingap, di ba nakakatuwa na talaga namang ang ating Bibi Biancy is kinabiliban ng marami. Sino ba namang hindi bibilib? Kasi kumpara sa iba, yung ganong sitwasyon na hindi pagpaalam lang na may pinuntahan. Sa iba, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, hindi naman lahat, na parang no big deal yun. Parang wala lang kasi ang dahilan nila, wala naman silang ginagawang masama. Pero para kay Biancy is ano yun, alam niya na hindi maganda at mali. Kaya medyo andun talaga yung guilt, 'di ba? Napakaganda nga ng kinuha niyang card eh, halos magkaka-connect. Guilt or guilty, disappoint at saka amaze. Yung una, guilt dahil na-guilty siya sa ginawa niyang hindi pagpaalam kasi ibig sabihin sanay siya na lahat ng pinupuntahan niya, lahat ng ginagawa niya is alam ng mama niya. Tapos meron siyang hindi na ipagpaalam kaya na-guilty siya. Tapos disappoint dahil feeling niya na disappoint siya sa sarili niya, na disappoint sa kanyang mama niya, at amaze kasi sa kabila ng lahat na ginawa niya, pero dahil umamin siya, sinabi niya sa mama niya, na amaze siya dahil mas natuwa pa sa kanya yung mama niya, 'di ba? Sinabihan pa nga siya na napakabait mo talagang anak, 'di ba? Nakaka-touch naman talaga 'yun kasi ano eh, kung isipin natin, bakit ba nagkaroon ng isipin si Biancy ng ganon? 'Di ba sabi nga niya, nabanggit niya na in 15 years or 16 years siguro, dahil 16 na siya ngayon, 'di ba? Bahay, eskwelahan lang siya, sanay yung mama niya, nasa bahay lang siya lagi. Tapos ngayon parang feeling niya is naging pasaway siya, 'di ba? Nagkaroon ako ng isipin, bakit ganun ang pakiramdam niya. Sa ano ko, sa syempre bilang nanay na rin. Ayan, medyo naputol tayo kasi may bumili. Ayan, ano ba yung sinasabi ko? Yung nga, siguro, kudos kay nanay. Kasi siguro, si nanay napakasipag magpangaral, magbigay ng mga payo, di ba? Kasi, napakabihira sa kabataan ngayon na alam nila yung tama at mali. Alas lahat naman alam yung tama at mali, kaya lang yung mga simple kasi may pinuntahan lang tapos hindi pagpaalam, para sa kanila nga is no big deal, pero para kay Biancy is big deal na rin yun dahil yun nga, kasi layo nun eh. Tapos yun nga pala, yun naalala ko na ako nung sinasabi ko yung yung bakit nga ba nagkaroon siya ng ganong kaisipan. Kasi nga alam nyo ba, naisip ko, di ba, lahat naman tayo nag-isip talaga kung ano yung ginawa niya, kung saan siya pumunta. Sa tingin ko lang, bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Halimbawa, ayun, may pinuntahan siya. Ang alam ng mama niya na kay Ate Joy siya, tapos baka biglang nagkaayaan o may nag-aya sa kanya, sumama siya. Tapos pagdating niya, pwedeng sa boarding house pa lang ni Joy, na-realize niya na yung mali niya, or pagdating niya na sa bahay nila, pwedeng pagdating niya na sa bahay nila, halimbawa naglalakad pa lang siya, pa-uwi, baka naririnig niya na yung bunso niyang kapatid na umiiyak, tapos pagpasok pa niya, yung mama niya, naawa siya dahil haggard na at nag-aalaga sa anak, tapos may mga labahin pa or hugasin, baka may mga ganun bang tsorya. Tapos, ayun, parang ma-realize niya na galing ako sa daet, tapos ganito yung ginawa ko, hindi ako nagpaalam pa kay mama, tapos dito pala sa bahay, ang daming gawain. 'Di ba? Ando na yun, nagilty na siya. Kasi alam naman natin, kilala naman natin si Biancy na talagang bilang panganay, napakarami niyang responsibilidad na talagang inaako niya lahat, diba? Kung naalala niyo nga, sabi ni Edo, nagulat si Edo dahil nung hinawakan niya yung kamay ni Biancy, ang tigas, daming kalyo, parang ganun, na talagang palatandaan na napakasipag ni Biancy. O pwede rin na pagdating niya, nagagalit yung mama niya sa mga kapatid niya. Tapos dahil andyan na rin siya, syempre pang general ng sermon. Pero kudos sa mga nanay na ganyan, masisipag mag-sermon, magpangaral. Kasi kapag hindi nakakarinig ng bata ng pangaral at sermon, nagiging spoiled yan. Kaya yun, baka narinig pa baka medyo na pa ni Biancy na, yun nga, na habang nandun siya sa diet, ang saya-saya niya, bagong experience. Tapos dito pala sa bahay nila, ganito ang daming gawain. Kasi sanay siya na talagang madami siyang ginagawa. Tapos nakakatuwa pa, di ba sabi nga niya, in 15 years, 16 years, ano ba? Yun. Yun pa pala. Naliligaw ako kasi minsan may bumibili. Yun, pwede rin na bablang ko talaga ako. Kasi sabi pa nga niya, 'di ba, 15 years or 16 years na ganun siya. Tapos bigla-bigla ngayon
ibang experience, ibang karanasan, bagong thrill sa buhay. Kaya parang parang naiba siya. Parang nagkaroon ng pagkakaiba sa pakiramdam niya o sa feelings niya. Pero napakabuti ni Lord sa buhay niya kasi maaga siyang pinamulat, 'di ba? Na parang baka mamaya nga nag-enjoy na siya sa ginagawa niya. Tapos dahil doon sa ginawa niyang hindi pagpaalam, parang bigla siya natauan. Aba, mukhang nag-enjoy niya yata ako sa parang nandun lagi sa diet. At least ngayon natauhan na siya. Kaya 'di ba kung mapapansin natin, si Beyonce natin, wala wala siyang minapanood ba kayo na vlog sa kahit sa ibang K-boys na andun siya gabi na kahit walang event. 'Di ba parang wala. Ibig sabihin hindi siya yung tipong gano'n na go lang ng go. Pupunta siya kung may event, kung may okasyon or may serye, may shooting, pero kapag wala, hindi rin siya. Nasa bahay din talaga siya. Diba, napakabait na bata. Tsaka naisip ko nga ibig sabihin, kapag nagsisermon mama niya, kapag pinapayuhan siya, nakikinig talaga siya. Hindi siya yung tipo na pasok dito, labas dito. Diba? Kaya nga na-realize niya yun na parang nasusobrahan na yata. Pero para sa tingin ko hindi naman, kasi 'di ba, nakakapunta lang naman siya sa diet kapag may shooting. Pero kapag naman, pag mga banding-banding lang, pasyal-pasyal lang, parang hindi naman, parang wala din siya, no. Yun lang, siguro meron, hindi ko lang napapanood. Ayan lang, yan natin kunting share. Basta ang gusto ko lang iparating is proud din tayo bilang viewers, supporters ni Bibi Beyonce. At syempre thank you sa kanyang partner na si Edo, kahit papaano siguro nagaguide siya, 'di ba? At saka lalo na kay Kalinga Prab. Ayan lang natin kunting share. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.